Saan ba sa Biblia ang fasting? Bakit bawal ang karne tuwing Ash Wednesday at all Fridays of Lent? At hindi ba sinabi ni Pablo kay Timoteo na ang pagbabawal ng pagkain ay doktrina ng demonyo? Kung totoo po yan, ibig sabihin ba mali ang simbahang katolika? O baka may maling pagkaunawa lang tayo sa Biblia? Ngayon po haharapin natin ang katotohanan. Hindi opinyon, hindi tradisyon lang, kundi ayon mismo sa banal na kasulatan at sa pananaw ng simbahan. Nasa Biblia ba ang fasting? Ang sagot po natin, yes. Malinaw po yan. Maraming beses na sinabi yan sa Biblia. Si Jesus mismo nag-fasting. Matthew chapter 4 verse 2. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Si Kristo mismo ay nag-ayuno ng 40 days. Kung ang fasting ay mali, bakit ginawa ng Panginoon? Itinuro ni Jesus ang fasting. Sa Matthew chapter 6 verse 16, when you fast, hindi niya po sinabi na if you fast. Ang sabi niya, when you fast. Ibig sabihin, inaasahan niya na gagawin ito ng kanyang mga alagad. Ginawa din po yan ng mga apostol. Sa Acts chapter 13 verse 2 to 3, nagfasting at nagdasal ang mga apostol bago magpadala ng misyonero. Sa Acts chapter 14 verse 23, nag-ayuno sila bago magtalaga ng mga elders. Ang fasting po ay bahagi na ng buhay Kristiyano mula pa sa simula. Now, biblical ba ang abstinence sa karne? Ngayon pupunta tayo dito. Sa Daniel chapter 10 verse 2 to 3, si Daniel po ay umiwas sa masarap na pagkain at karne bilang penitensya. Sa Old Testament po, maraming pagkakataon na ang pagkain ay nililimitahan bilang sakripisyo. Sa 1 Corinthians chapter 9 verse 27, sinasabi ni Pablo na I discipline my body and bring it into subjection. Ang abstinence po ay paraan ng pagdidisiplina sa sarili. Now, ano naman yung sinasabi ni San Pablo sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3? Ito pong madalas na gamitin laban po sa Katoliko. Sinasabi ni Pablo na in later times, some will depart from the faith, forbidding the marriage and requiring abstinence from the foods. This is the doctrine of the demons. Now, mukhang matindi po ito. Pero basahin po natin ng buo. Ang tinutukoy po ni Pablo dito ay mga Gnostic heretics noong unang siglo. Naniniwala sila na masama ang material na bagay, masama ang katawan, masama ang pag-aasawa, masama ang pagkain. Na ibig sabihin po, permanenteng pagbabawal dahil naniniwala silang intrinsically evil ang pagkain at kasal. Iba po ito sa katuruan ng simbahan. Ang simbahang katolika po ay hindi nagtuturo na masama ang karne, masama ang kasal, masamang pagkain. Ang abstinence po tuwing Biyernes ay disiplin, penitensya, at pag-aalala po sa sakripisyo ni Kristo. Hindi po ito paniniwalang masama ang karne. Ito po ay sacrifice, sakripisyo bilang pag-ibig. Malaki po ang pagkakaiba nun. Now, bakit ba may abstinence tuwing Ash Wednesday at all Fridays of Lent? Dahil po ang Biyernes, sa araw po ng Lenten season, ay ang araw po ng pagpapako ni Kristo. Ang simbahan po bilang ina ay nagtatag po ng disiplina upang tulungan po tayong magpenitensya, mag-alay ng sakripisyo, ialay ang maliit na pagtanggi sa sarili bilang pakikiisa sa krus. Ito po ay base mismo sa otoridad na ibinigay ni Kristo. In Matthew chapter 16 verse 19, sinasabi dito, whatever you bind on earth shall be bound in heaven. May kapangyarihan po ang simbahan na magtakda ng disiplina para sa kabutihan ng kaluluwa. Now, ano bang fasting sa pananaw ng mga unang Kristiyano? Ang early Christians po ay nagfa-fasting tuwing Miyerkules at Biyernes. Ang aklat po na Didache, first century Christian document, ay nag-utos po ng fasting. Hindi po ito medieval invention. Ito po ay apostolic practice na mismo. Now, ano bang tunay na issue pagdating sa disiplina versus doktrina? Sa 1 Timothy chapter 4, ang tinutukoy po dito ay maling doktrina na nagsasabing masama ang pagkain kaya huwag kainin. Sa Katoliko naman po, sinasabi na mabuti ang pagkain pero kusang loob tayong mag-alay ng sakripisyo para sa Diyos. Magkaiba po ang dalawa.
Kaya kung gusto mong kumain ng karne tuwing Ash Wednesday or Good Friday, well, nasa sa inyo naman po yun. Hindi naman po ipinagbabawal. But as part of discipline natin, in-encourage po tayo ng simbahan na gawin ito bilang disiplina sa ating sarili. And in that way, alam naman po natin na may mabuting benepisyo ito sa ating sarili. Kagaya ng ginawa ng mga tao ng Diyos sa Old Testament and even Jesus Christ noong nabubuhay pa siya dito sa lupa. Now, bakit ba mahalaga ang fasting? Sinasabi po ni Jesus in Mark chapter 9 verse 29, this kind can come out only by prayer and fasting. May spiritual po kasi na labanan na hindi po kayang talunin ng dasalang. Kailangan talaga ng fasting. Kaya ang fasting po ay pagpapakumbaba, pagpapasakop ng laman sa espiritu, paglilinis ng puso, pakikiisa sa sakripisyo ni Kristo. Hindi po ito legalismo, ito po ay pag-ibig. So ano ba ang totoo ayon sa Biblia at sa simbahan? Biblical po ang fasting, biblical po ang abstinence bilang sakripisyo. Hindi po doktrina ng demonyo ang pansamantalang disiplina. Ang kinukundina po ni Pablo ay maling paniniwala na intrinsically evil ang pagkain. Ang Katoliko ay hindi po nagbabawal ng karne dahil masama ito. Tayo ay umiiwas bilang penitensya at pag-ibig lamang. Kung si Jesus ay nag-fasting, kung ang mga apostol ay nag-fasting, kung ang mga early church ay nag-fasting, sino tayo para sabihing mali ito? 'Di ba? Maliban po dito, ang hindi po alam ng iba, may benepisyo po ang fasting at abstinence sa ating pananampalataya at of course, laban ng spiritual. Marami po kasi ang nagtatanong, okay, biblical ang fasting, pero ano naman ang silbi nito ngayon? Hindi ba sapat ang magdasal lang? Ka-curious, ang fasting ay hindi po diet. Ito po ay sandata mismo. Una po dito, ang fasting at abstinence ay pinakamalakas nating disiplina laban sa kasalanan. Sa tuwing tinatanggihan po natin ang ating sarili, kahit simpleng karne lang, may nangyayari po sa loob natin. Ang laman ay natututong sumunod sa espiritu. Sabi nga ni San Pablo in Galatians chapter 5 verse 17, for the flesh desires what is contrary to the spirit. May digmaan po kasi sa loob natin. Kapag hindi mo kayang tumanggi sa pagkain, paano ka tatanggi sa tukso? Ang fasting ay training ground ng kabanalan. Pangalawa, ang fasting at abstinence po ay pinapalalim ang ating panalangin. Sa Matthew chapter 17 verse 21, sinasabi, this kind does not go out except by praying and fasting. Now, may mga laban po na hindi kayang talunin ng salita lang. May mga spiritual na gapos na kailangang sabayan po ng sakripisyo. Kapag nagfa-fast ka, mas nagiging malinaw po ang isip, mas nagiging sensitibo ang puso sa Diyos, mas tumitindi ang pag-asa sa Kanya. Dahil po nararamdaman mong hindi sapat ang sarili mo. At doon po, kumikilos ang biyaya. Pangatlo, ang fasting at abstinence po ay pinapahina nito ang kapangyarihan ng laman. Ang kaaway po ay kadalasang dumadaan po sa appetite, sa pagkain, sa sexual na tukso, sa luho, sa comfort. Kung sanay po ang katawan sa kuha lang ng kuha, madaling mahuhulog sa kasalanan. Pero kapag ang katawan ay sinasanay po sa pagtanggi, nagkakaroon po ng spiritual authority laban sa tukso. Hindi ka na alipin ng desire. Hindi ka na alipin ng sarili mo. Pangapat po, ang fasting at abstinence ay pakikiisa sa krus ni Kristo. So, tuwing Biyernes po ang abstinence ay paalala na may namatay para sa akin. Kapag umiiwas ka sa karne, hindi dahil masama po ito, kundi bilang maliit na sakripisyo, ay nakikisa ka na sa paghihirap ni Kristo. Sabi nga po ni San Pablo sa Colossians chapter 1 verse 24, I fill up what is lacking in Christ's afflictions. Hindi kulang po ang sakripisyo ni Kristo. Pero pinapayagan niya tayong makibahagi. Ang fasting po ay pakikiisa sa krus. Kaya gawin po natin ito. Panglima, ang fasting at abstinence po ay proteksyon sa labanang espiritual. Ang mga santo po ay malinaw po dito. Si Padre Pio ay nagsabing ang panalangin at sakripisyo ay sandata laban sa demonyo. Ang mga exorcist ngayon ay patuloy po na nagtuturo na ang taong marunong mag-ayuno ay mas malakas espiritual. Bakit? Dahil po ang fasting ay pagpapakumbaba, pagkilala na kailangan natin ng Diyos, pagpapasara ng pinto sa pride. At ang pride
ang pangunahing sandata po ng kaaway. Kaya alisin po natin ito. Pang-anim, ang abstinence at fasting po ay nagbubunga ng pagbabago ng puso. Ang tunay po na fasting ay hindi lang po sa pagkain. Ito po ay pag-iwas sa galit, pagpigil sa dila, paglaban sa bisyo, pagpapatawad. Kapag nagsimulang matuto po ang puso na magsakripisyo, lumalalim ang kabanalan. Sa madaling salita po, ang mga benepisyo na ito ay pinakamalakas na disiplina. Pinapalalim nito ang ating panalangin. Pinapahina nito ang tukso, pinatitibay ang espiritual na otoridad, pinag-iisa tayo kay Kristo, pinoprotektahan tayo sa spiritual deception. Hindi po ito legalismo, ito po ay spiritual training. So ang fasting at abstinence po ay hindi pabigat. Ito po talaga ay biyaya. Kung ang atleta ay may training, ang sundalo ay may bootcamp, ang Kristiyano ay may fasting, sa laban ng espiritual, ang walang disiplina ay madaling mabuwal. Pero ang pusong sanay sa sakripisyo, mahihirapang pabagsakin. God bless po sa ating lahat. Hello mga kapatid. Follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pag-sulutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.